Di ko pala nasabi kung bakit unsolicited yung title or ito, yung title nitong segment 'no. Well, kasi ayoko nagbibigay ng unsolicited advice kahit sa family and friends. Hindi ako basta-basta nagbibigay ng gano'n. I only give an advice kapag nagtanong na sa akin and of course sa mga clients ko lang, gano'n. So kahit may nagtanong na sa akin, humingi ng advice, careful pa rin ako do'n kasi sa totoo lang, ako yung type ng person na hindi basta-basta, nakikip kumbaga ayokong pinapatunayan yung sarili ko na tama ako, okey? So, 'pag nagbigay ako ng advice, ilalatag ko, andiyan na yun, ikaw na bahala kung susundin mo yun, gano'n lang yun. Also, messenger lang ako, messenger ng science, messenger ng research, kung ano yung dapat na ginagawa natin. Also, experience ko, kung paano ako makakatulong. Having said that, kahit ayokong nagbibigay ng unsolicited advice, kung gusto ko talagang makatulong, gagawin ko 'to. Actually ano, maganda mood ko today. Kakatapos ko lang kasi mag-workout. Supposedly tatakbo ko today kasi medyo gusto ko ng mental clarity. So, plano ko today, ngayong weekend tatakbo sana. Ang problema, tumama yung small toe ko na may patay na kuko sa edge ng ano, ng bed. So, masakit siya ngayon, parang hindi naman bruised, wala namang tawag dito inflammation, kaya lang hindi komportable itakbo. So, sabi ko magwo-workout na ako, kailangan ko rin ng ano, ng mag-back day. So, sa training gano'n pa rin ako, walang bago, loving the pump. Hindi pa rin ako tumatakbo or nag-i-steady state na cardio. Sabi ko dapat this coming week or this week indoor cycling ako. Pero hindi ko pa nabibili yung heart rate monitor ko and then minsan wala lang talaga sa time pa. Ah, Inuuna ko yung trabaho matapos, parang mga gano'n-gano'n. Pero, kailangan ko na rin 'to gawin eventually, soon. Pero nagke-kettlebell ako na workout. So ngayon nga nakakapag-ano na ako, nakakapag-kettlebell complex na ako. Which is hindi ko ginagawa before kasi hindi ko naman goal yung overall na conditioning. Pero ngayon kasi na-inlove na ako dun sa hingal, dun sa heart rate, yung ganyang cardio na style. So kahit papaano hinahanap-hanap ko yun. Actually ngayon medyo nasa mood na ako na tumakbo ulit eh. Minsan na yun yung kailangan nating hanapin eh para maganda yung momentum natin. Yung gigil ka na kasi minsan 'pag pinipilit mo na, "Okey gagawin ko na 'to out of discipline," gano'n. May bad na twin kasi ang discipline na mabu-burnout ka na, eh. So kahit papaano ayun yung iniiwasan ko na. So ngayon since nafi-feel ko na siya, masarap ng ibalik ulit pero siguro early or late July ko na lang late July na lang ako tatakbo. Iko-consider ko yun na mas mapaaga. Pero ang kailangan kong gawing consistent ay zone 2 na indoor cycling. Bibili ako ng pair ng kettlebells kasi wala akong pares nun. Tas, ayun, sabay naman kami ng client ko nagke-kettlebell sa home gym niya. And also magandang investment din kettlebell kasi hindi space consuming. So, ilagay mo lang sa sulok, okey na, eh. Tapos sobrang wala kang maintenance na gagawin dito, pupunasan mo lang, eh. And then pagdating naman sa nutrition, wala ring special. Actually, hindi nga rin ako nakakapag-prepare ng meals ko madalas, kasi kakauwi lang nung fiance ko galing ibang bansa. So minsan, may mga gusto siyang pagkain na tikman gano'n, ay nakakainin namin, lalabas and then kahit papaano naging busy ulit. Minsan walang oras talaga mag-prepare ng food. Tsaka ang dami pang inuubos sa chocolate. Gano'n talaga, marami pa akong inuubos sa chocolate. Ini-enjoy ko muna. Pero minsan talaga, mapapaisip ka na mas maganda may staple na meals ka kasi mas makakatulong sa'yo. Ang pangit 'pag wala kang staple na meals or wala kang system sa eating mo, sa nutrition mo, dun lumalala yung, sabihin nating eating habit natin, dun nawawalan ng flow na maganda. So mamaya pag-usapan natin 'yan. Actually next week nga gusto kong mag-football, eh, or siguro mga early August. Nagpaplano kami pumunta sa Inspire Sports Academy, ang pinakamagandang sports facility sa buong Pilipinas, yet na nakikita ko. And ito sa Laguna 'to, medyo malayo pero sulit tuwing pupunta ako do'n. Um,
Gusto kong dun ko gustong simulan mag-sprints and then mag-train ng football para at least meron na akong movement ulit. Kasi may mga bagay na nami-miss tayo, eh. So, well, ayun yung mga gagawin natin and kahit papaano, masaya nagiging busy ulit. Okay, let's get back. Today we will talk about the problem and the solution. Kailangan naiintindihan natin ang problem para magkaroon tayo ng solusyon. And sana please share nyo to kasi maraming dapat makaintindi nitong sasabihin natin, itong isi-share natin. Kailangan maintindihan nila to para alam natin kung paano susolusyonan. So today we'll talk about the obesogenic environment. Yes, merong term and word talaga na ganun or phrase kasi talaga nangyayari na to. So basically, ang obesogenic na environment is yung factor kung bakit tayo nagigain ng weight, nagigain ng fat, nagkakaroon ng chronic inflammation ng modern humans. Ang problema, mahirap na to iwasan kasi embedded na to sa society natin, sa modern society. So, cycle na to, kasama na to sa system. Ang kailangan natin gawin, magkaroon ng solusyon. So, ano ba yung mga problema na to? So, sa obesogenic na environment. So, isa-isayin natin yung mga problema na to na under ng obesogenic environment. Number 1, desk jobs. Ayaw naman natin mag-resign kayo sa trabaho nyo. Okay? Kaya lang, most of yung mga trabaho natin ay madalas nakaupo lang tayo for 8 to 12 hours. Yung iba nga 14, 12 hours pa or more. Ang problema dito, kahit mababa yung expenditure ng energy natin pag nakaupo tayo, problema, mas nagiging mahina tayo. First reason, hindi tayo active, obviously. So, mas humihina yung mga muscles natin. So, imagine kung mag-work ka sa isang company na nasa desk job ka lang, na ang trabaho mo nakaupo lang for 5 to 10 years. Imagine, tapos wala kang physical activity. Imagine na lang kung gaano kahina yung body mo magiging after that period of time, 'di ba? So, hihina yung muscles mo, babagal yung metabolism mo kasi hindi mo ginagamit yung muscles mo. Yung bone mo mas magiging fragile, mga ganun. Ayaw natin nananakot, kaya lang ito yung mga fact. Nangyayari talaga to. So, ang ending, magkakaroon ng movement dysfunction. Yes, mangyayari talaga yun. Kaya, yung patterns natin sa paglakad, sa pag-upo, minsan hindi na natin kaya mag-squat down kasi mas mahina na tayo. Ganun siya. Second problem is nutrition, obviously. Madalas kasi yung mga available na food sa labas ay processed, which is wala namang laging masama doon kasi ayaw natin nagde-demonize ng food sa totoo lang. Kaya lang sa pag-maintain ng health and sabihin natin health and fitness saka quality ng body natin, ng life natin, importante yung dalawang bagay. Quantity ng food tsaka quality ng food. So, kailangan parehong check yun. Okay? So, sabihin natin, nakokontrol mo yung dami ng kinakain mo. At the same time, nakokontrol mo yung quality ng food mo. Sabi ko nga, hindi naman masama lagi kumain ng processed food. Problema, kapag ayun lang ang kinakain mong pagkain. So, nawawala na yung needs and wants doon. So, unfortunately, ang kinakain natin ng food ay, yes, minsan no choice tayo kasi busy tayo, tas ayun lang may access tayo na food doon. Unfortunately, ang body natin ay may needs, okay? Hindi lang yung wants ang kailangan natin. So, kailangan ipasok rin natin yung needs. So, malaking factor to kasi eventually pag tumagal din, years or decades na ganito ka kumain, chronic inflammation-related diseases pa rin ang papasok sa atin. Pwede kang magkaroon type 2 diabetes, hypertension, etc. Third factor, ito family and friends. Okay. So, kailangan, madalas kasi ganito yan. Yung family and friends, malaking factor sa lifestyle natin. Kasi kung ano yung nakasanayan nila, for example, malakas uminom yung pamilya nyo, lahat naman sa Pilipinas ganun, 'di ba? Umiinom tapos malakas din kumain. Ito yung magiging problema. Sorry guys, ganun talaga 'yon. Kasi
kung madadamay ka dito tapos ikaw ay may underlying na medical condition na, hindi ito makakatulong. Malaking factor 'to kasi dapat sila ang support system natin. So, kailangan yung influence ay good influence, hindi bad influence lagi. So, kailangan check natin 'yan. Fourth, stress management. Hindi naman mawawala yung stress sa buhay ng isang modern na tao kasi meron tayong society na kailangan sundin para alam mo yun, mag-keep nasa linya lang tayo, okay? Para behave tayo lahat. Ganun lang yun eh. So, kailangan naiintindihan natin yan, okay? Wala sa linya ko kung paano ko kayo matutulungan sa stress management, pero mas maganda maging aware ka sa mga surroundings mo para alam mo kung ano yung magiging solusyon sa sa mga stressors mo. Malaking bagay ito kasi pag nag-stress ka, pwede kang mag-overeat, pwede kang mag-undersleep, yung mga ganyan-ganyan. So, ano yun, mag-i-spiral down yun kapag hindi mo nakokontrol. And last na factor sa obesogenic na environment is yung knowledge and information natin. Sabi ko nga, abundant na yung mga information about fitness and health, sa nutrition, ganon-ganon. Kaya lang, hindi ito masyado nakakatawid ng maayos sa individuals, sa mga tao kasi hindi naman nila to pinaprioritize agad. Yung knowledge or sabihin nating perception lang malaking bagay eh. Sabihin nating pag pumunta ka sa gym, ang mga pumupunta lang sa gym ba ay nagpapaganda lang ng katawan, or sabihin nating yung afford lang magkaroon ng lifestyle na ganito, yung mga gantong information kasi importante tawag dito, maintindihan nila ito. Ayun nga, sabi ko nga, perception yan. Yung ano yung pananaw natin. So, kailangan makatawid ng maayos to sa kanila. Okay, so alam na natin ang mga problema, yung problems, gawa natin ng solusyon. First, kung ikaw ay may desk job or sabihin nating may less physical activity or less physically demanding yung trabaho mo, the more na reason na kailangan mo mag-exercise. Kasi kailangan ma-offset mo yung hindi ka active na time. Ngayon kung tutuusin, hindi mo naman kailangan na pantayin yung dami ng time na tinatrabaho mo para maging active or sabihin natin maging fit and healthy ka ulit. Sa totoo lang, hindi mo kailangan ng malaking investment na time. 30 minutes to 1 hour per day, okay na yun. And hindi mo rin kailangan ng ganun ng frequency na katulad ng iniisip natin na 5 times to 7 times a week. Twice to 3 times a week, malaking bagay na yun eh. So, start small and then wag natin i-spike yung intensity to the point na mababurnout tayo. Kasi sa totoo lang, alam ko naman most of you hindi naman talaga gusto nag-exercise kasi mahirap. Ang problema, kailangan natin pagdaanan to. Sabi ko nga, lagi sinasabi to choose your maintenance. It's either pills and drugs or mas ma-active ka. Sa totoo lang, yung last na option nyo, mas active ka, mas masaya kasi magkakaroon ng quality yung buhay mo, mas magiging functional ka, sabihin natin in terms of fitness wise, mas marami kang magagawang activity. Kung family man ka, super mom ka, and then gusto mo nagta-travel, promise magbe-benefit kayo dito. Kasi imagine kung nakaupo lang kayo sa desk for hours, for years, tapos hihintayin nyo na lang magre-retire kayo. And then, tsaka kayo mag-i-enjoy, tapos mas mahina na kayo, I don't think that's the best way to live. So, ganun, kapag may desk job ka, mas i-consider mo na mas maging active ka. Promise, sa una lang yung adjustment na kailangan mo pagdating sa oras ng tulog kasi gigising ka ng mas maaga o kaya mas late ka uuwi or kaya late ka magpapahinga. Pero I swear, pag nakuha mo yung flow niyan, tawag dito, worth it yan, promise. Mag-i-improve yung energy mo, mag-i-improve yung mood mo, mag-i-improve yung confidence mo, which is very important. May enjoy mo yan. Second, pagdating naman sa nutrition, magkaroon ka ng staple food. Sinabi ko na kanina magandang magkaroon ng system yung food mo. Sabi ko nga, needs and wants. Hindi mo kailangan talaga ng restriction unless na kailangan mo kasi may underlying na medical condition ka. Pero, ang pinaka-best na advice ko lagi na nabibigay kapag may gustong mag-ayos ng eating habit nila is magkaroon ng staple na nutrition. Kainin mo yung kailangan ng body mo,
proteins, maayos sa carbs na source, also mag-aayos na source ng fat. Tapos kainin mo yung gusto mo. Hindi ganun kahirap yun. Ito ang fact madalas lahat ng mga sakit natin, hypertension, except yes, actually pwede type 2 diabetes rin. Lahat nakukuha natin yung mga ganito dahil sa deficiency. Okay? Mataas yung blood pressure natin kasi hindi na nagko-contract yung mga ugat natin na nagdi-deliver ng blood. Okay? Kasi hindi na nagko-contract. Kailangan ng magnesium yan. Kulang ka sa protein. Mga ganong bagay. Kulang ka sa electrolytes. Kaya mataas yung blood pressure natin kasi mababa yung protein intake natin na supposedly magpapabagal sa pag-spike ng blood sugar natin. Mga ganong bagay. Madali lang kasi. Alam nyo kung bakit nagiging mahirap yung mga ganitong bagay? Mag-exercise tayo tas hindi tayo kakain. Di ba? Sobrang detrimental. Hindi ka, mataas yung expenditure mo sa exercise tapos hindi ka kakain ng energy. Ganun lang yun. Food is energy. Kailangan natin yan. Mentally din, lahat tayo busy. Huwag niyo napahirapan yung sarili nyo na hindi kayo kakain. So, kung busy ka, kainin mo lang yung gusto mo and then kainin mo rin yung kailangan mo. Ganun lang yun. Staple foods. Magkaroon ka ng system sa food sa nutrition mo para mas madali. Kasi pag wala, bara-bara, dyan yung magiging problema dyan. So, ganun lang yun. Magkaroon ka ng system sa food mo, sa nutrition mo. Actually, mas makakatulong sa'yo kung paulit-ulit yung mga pagkain na kailangan mo. Kaya nga staple foods eh. Third, sa family and friends, kailangan may strong na support system tayo. Kasi, sabi ko nga, dapat maganda silang influence. Ang problema, kapag sila ay bad influence, mas makakasama sa atin. So, kung ikaw ay may underlying na medical na condition, for example, may type 2 diabetes ka na or pre-diabetic ka na, may hypertension ka na, mataas na yung inflammation mo sa body, may arthritis ka na, tapos below 30 ka pa lang, kailangan maintindihan nila to, okay? Kaya kailangan actually reversible pa yung mga ganito eh. Lalo na kung mas bata tayo sa 30. Kaya lang, kailangan maintindihan nila na kailangan kanilang suportahan. Kasi hindi biro to. Ang pinaglalaroan natin dito is katawan mo. So, kung i-abuse mo pa to the point na mahihirapan ka ng i-reverse, imbis na natutulungan ka nila na ayusin yung discipline mo towards it, yun, mas lalala yung mga ganitong problema. So, strong support system ang best solution kung gusto nating matulungan yung tao na yun. And guys, I'm talking to the family and friends, tulungan natin sila kasi hindi to biro. Mahirap, Gagi. Mahirap yung may pinagdadaanan yung isang tao and then hindi nila alam yung gagawin nila. Okay? So, kailangan tulungan natin sila. Lagi natin YOLO. Ang problema, iikli yung buhay nila kung hindi natin sila tutulungan. Ngayon, leading to the last na solution natin dun sa knowledge and information, sabi nga natin, hindi natin alam yung gagawin natin. Pagdating sa mga ganitong bagay, sa exercise, madali lang eh. Sa totoo lang, madali lang. Isa lang ang type ng exercise na dapat nating pinaprioritize. Obviously, strength training yon. Pwede ka rin magpasok ng cardiovascular system. Of course, importante rin yon. Pero pagdating sa mga gantong bagay, especially sa nutrition, unless na mag-hire kayo ng nutritionist dietitian nyo, medyo trial and error pagdating sa ganito. So, ayun ang best solution dyan. Kumuha ka ng sabihin nating training regimen and then basic na nutrition na plan, i-strategize mo itong mga to, and then trial and error plus consistency. Mas maganda i-experience mo yung mga bagay-bagay na ganito and then mahanap mo by on your own. Makakatulong naman ang personal trainer sa'yo pero mas maganda, sa totoo lang, para sa akin, mas maganda natututunan mo yung lifestyle mo. Okay? Kasi mas maganda habang buhay mo ito ginagawa eh. Ako sa totoo lang ngayon, may kinukuha ako mga clients ngayon pero sinasabi ko lang 16 weeks, 4 months lang maximum. Kasi mas gusto ko kasi natututunan nyo eh. Kung okay lang sa akin, kung magte-train tayo forever. Kaya lang medyo ayoko ng blind following. Ayoko ng ganun. Gusto ko natututunan nyo.
mas success sa'kin kung alam niyo yung ginagawa niyo. Okey, malinaw na lahat, the problems and the solutions. Madali lang siya, kapag naintindihan natin kasi kailangan ma-enlighten tayo kung ano yung dapat nating, iwasan or sabihin nating, i-manage para solusyonan natin, 'di ba? So, ito, ishi-share ko ang pinakamalaking factor kasi, as much as possible, gusto ko, ambitious 'tong ano ko, ambitious 'tong vision ko. Gusto ko lahat ng Pilipino naggi-gym, alam yung ginagawa nila pagdating sa nutrition, which is kaya naman ng buong bansa, 'di ba? Sa ibang bansa nagagawa nila 'to. I mean, mas aware sila sa anong klaseng pagkain dapat kinakain nila, kung ano yung mga iiwasan nila, ano yung gagawin nilang exercise or at least nag-e-exercise sila kahit kung ano-ano ginagawa nila, is socio-economics. Ito ang pinakamalaking, kalaban natin pagdating sa quality ng life ng mga tao sa isang bansa, okey? Ayaw natin maging political, pero ang sad part dun, mababa ang income ng tao para i-prioritize ang health nila. Time kasi lagi nagtatrabaho, okay? Mababa energy na nun. Sa totoo lang, hindi mahihirapan akong i-motivate ang isang individual na galing sa 12-hour na shift tapos mag-gym pa, di ba? Minsan, sa totoo lang, 30 minutes lang, pero mentally drained na sila. So, mahirap i-push yung ganong individual. Tapos, yung access sa quality ng nutrition. Nagsimula ako mag-bodybuilding ng 179 lang or 150 ang kilo ng chicken breast. Ngayon, 350 na. Sa totoo lang, dumadaan rin ako sa phase ngayon na parang, putya, anong bibili? Bibili pa ba ako to? Pero minsan practical pa rin, sa totoo lang. Yung 350 pesos ko na chicken breast kasi hindi naman ako kumakain ng katulad ng competitive bodybuilding days. Minsan yung 1 kilo ng chicken breast ko, 2 days, 3 days na yun. Halo ka pa ng ibang protein, ganun. Also, pag nagkaroon naman ako ng family, hindi lang naman na yun ang kakainin namin, di ba? Minsan may mga ganun. Pero minsan, kailangan lang natin, sabihin natin gawin nating satiating or, palatable. Palatable yung pagkain na yun. Kasi, salt and pepper, kakain ako ng chicken breast, di ba? Pero, sasawa yung pamilya ko nun pag ganun lagi, di ba? So, mas maganda gawin nating palatable, masarap talaga yung food. Anyway, access sa quality na nutrition. Mahal ang mga may quality na food. Sa totoo lang, ayaw natin i-exaggerate yung quality ng food basta-basta. Kasi yun nga, minsan ito lang ang kaya mo makain dahil sa schedule mo, ito lang ang accessible sa'yo, hindi kaya ng time mo mag-prepare katulad ng ibang tao. So, minsan kailangan na lang natin tanggapin yung ganong mga bagay. Unless na kayang-kaya mong gawan ng paraan, di ba? Another one, kasama sa income to yung gym membership kung kailangan mo. Marami namang cheap na na mga bakal gym, di ba? Lahat naman tayo nagsimula dyan eh. Makakatulong yun, walang mahal. Hindi mo kailangan na basta-basta commercial na gym eh. Pero kailangan mo ng right na information tsaka knowledge para masuportahan yung drive na yun. Pero ayun, socio-economics, malaking bagay yun. Pinakamahirap na kalaban ko. Sinasarili ko yan kasi naiintindihan ko na ito yung mga factor ito yung mga factor or mga hindrances kumbaga paano ko matatawid yung message and paano ako makakatulong. Mahirap kasi siguro ang best na magagawa ko as an individual, as personal trainer is ganito, share yung mga gantong information. Kaya ako ini-start ang unsolicited kasi gusto natin makatulong. Hindi lang, kumbaga para sa lahat. Sa totoo lang, ambitious yung gusto ko na para sa lahat. Pero sana, di ba? So, ayun. Overwhelming pero ayun yung mga bagay na kailangan natin maintindihan. So, guys, please share nyo ito kasi ito yung episode na maganda na maintindihan natin lahat. Pag naintindihan natin, alam natin kung paano i-lesen, i-control, i-manage yung mga bagay-bagay. Madali lang naman kasi, kaya lang may mga factor na ganito, pero kaya. Susubukan natin. Ayun ang goal ko. Kaya nating maka-influence, start tayo maka-influence, and then,
lumawak yung reach natin and connections para sa lahat. Okay, that's it for today. Pwede na ulit kayo umuwi. Please like and share, subscribe kasi marami pa tayong mga pag-usapan mga ganitong bagay-bagay. Please i-share nyo to kasi mas maganda. Marami nakakaintindi nitong bagay na to. Okay, I'll see you guys in the next video. Bye-bye.